Si Kristo sa Getsemani. Ang sermon na ito ay hango sa Ebanghelyo ni Mark, Kabanata 14, talata 32. Habang si Kristo ay naglalakad sa makikitid na kalye ng Jerusalem, kausap niya ang kanyang mga alagad ng mahinahon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa batis ng Kedron, na dinaanan ni David at ng kanyang anak na si Absalom, nang agawin nito ang mga taong sumusunod sa kanyang ama na si David. Kaya't ngayon, ang dakilang anak ni David na si Kristo ay kailangang dumaan sa parehong daan patungo sa Hardin ng Oliba, kung saan madalas siyang dumaan kasama ang kanyang mga alagad. Tinatawag itong Getsemani, na ang ibig sabihin ay pindahan ng Oliba. Habang iniisip natin si Kristo sa Getsemani, nais kong matutunan nyo hindi lamang mag-alay ng paggalang kay Kristo, kundi matutunan niyong gayahin siya. Sa ganitong paraan, kapag kayo'y tinawag na uminom mula sa kanyang tasa at pagdaanan ang bautismo na kanyang tinanggap, magagawa niyo ito bilang tunay na mga tagasunod niya, at lalabas kayong matagumpay mula sa iyong mga problema, tulad ng pagbangon ni Kristo mula sa kanyang paghihirap. May isang bagay na nais kong inyong pagtuunan ng pansin. Ang ating guro na si Kristo ay tiyak na nakaranas ng biglaang pagbabago ng damdamin noong gabing iyon. Sa kanyang panalangin, wala ni isang tanda ng kalungkutan o kaguluhan sa kanyang espiritu. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "Ang aking kaluluwa ay labis na malungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay kayo kasama ko." Ang hirap na naramdaman ni Kristo sa Getsemani ay bahagi ng malaking pasanin na matagal nang nakapatong sa kanya bilang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito ang nagdulot ng labis na bigat sa kanyang espiritu na halos itulak siya sa kamatayan. Dala niya ang buong bigat nito sa krus. Isinulat ni Pedro na si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. At sa parehong talata, isinulat ni Pedro, at sa kanyang mga sugat tayo'y pinagaling. Naniniwala akong dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan buong buhay niya, at ang pinakamabigat na kanyang pinagdaanan ay nang ipako siya sa krus, at ito ang nagdulot sa kanya ng matinding sigaw ng pagdurusa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang pagpili ng lugar ng Getsemani. Ang pagpili ng Getsemani ay nagpapakita ng pagiging kalmado at tapang ng Panginoon. Alam niya na siya ay ipagkakanulo, ihahatid sa harap ni Anas at Caifas, Pilato at Herodes. Siya ay aabusuhin, ilalatigo, at sa huli ay dadalhin upang ipako sa krus. Siya ay pumunta sa bundok ng Olive. Karaniwan na niyang ginagawa ang magtungo roon upang manalangin, kaya't hindi siya nagbago ng kanyang nakagawian kahit malapit niya nang harapin ang kanyang nalalapit na kamatayan. Nawa'y matutunan ng lahat ng nag-aangking mga disipulo ni Kristo ang aral mula sa matapang na asal ng ating Panginoon. Tuwing darating ang mga pagsubok, lalo na kung ito ay dulot ng iyong pagiging Kristiyano, huwag mangamba, huwag pabayaan ang anumang tungkulin, kundi gawin mo pa rin ang mga bagay na karaniwan mong ginagawa. Ang pinakamainam na paraan ng paghahanda para sa anumang darating na pagsubok ay ang magpatuloy sa susunod na hakbang ayon sa plano ng Diyos. Kung ang isang anak ng Diyos ay alam na mamamatay siya ngayong gabi, inirekomenda ko sa kanya na gawin ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa. Ngunit gawin ito para sa ngalan ng Panginoon. Mapalad ang alipin na pagdating ng kanyang Panginoon ay matatagpuan na ginagawa ang kanyang mga tungkulin bilang isang tapat na alipin ng Diyos.
naglilingkod sa sambahayan ng kanyang Panginoon. Alam ninyo kung paano pinagalitan ng mga anghel ang mga disipulo dahil dito. Kayong mga lalaki ng Galilea, bakit kayo tumitingin-tingin sa langit? Pumunta kayo at ipangaral ang ebanghelyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung darating man si Kristo sa lalong madaling panahon o hindi, nasa tamang posisyon kayo upang salubungin siya. At pupurihin niya kayo sa pagtupad ng kanyang huling malaking utos sa kanyang mga alagad. Ang tapang ni Kristo ay makikita rin sa katotohanan na si Judas na nagkanulo sa kanya ay alam ang lugar ng Getsemani. Ngunit wala nang mas madali pa para sa ating Panginoon na makaligtas mula kay Judas kung nais niyang gawin ito. Ngunit wala siyang pagnanais na tumakas, kaya't siya ay matapang na pumunta sa lugar ng Getsemani. Naway pagkalooban tayo ng Panginoon ng katulad na tapang tuwing tayo'y mailalagay sa isang sitwasyon na katulad ng kanyang pinagdaanan. May mga pagsubok na bilang isang Kristiyano hindi mo maaaring iwasan at hindi mo dapat nais iwasan. Hindi mo man gustong isipin ang mga ito, ngunit hinihikayat kita na gawin ito na may kumpiyansa ng isang nagsasabing, kung ito ay para kay Kristo, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kabutihan ng kanyang iglesia, hindi ko nais na iwasan ito, kundi lalapit ako dito ng mahinahon at maingat, tulad ng ginawa ng aking Panginoon sa Getsemani. Pinili ni Jesus ang Getsemani dahil ito ay isang lugar ng mga banal na alaala para sa kanya. Sa ilalim ng mga puno ng olibo, siya ay nagdasal. Doon siya lumuhod at nakipag-usap sa kanyang ama. Ang kanyang kaluluwa ay napalakas habang siya ay nakipag-usap sa kanyang ama. Pagkatapos nito, siya ay bumalik sa laban sa Jerusalem na may malakas na kalooban bunga ng pakikipag-usap niya sa kanyang ama. Pumunta siya sa Getsemani dahil ang mga banal na alaala roon ay nagpapatibay sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid ko kay Kristo, kapag dumating ang inyong panahon ng pagsubok, makabubuti sa inyo na balikan ang mga lugar o mga alaala kung saan kayo tinulungan ng Panginoon sa nakaraan. Ipinamalas ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin sa mga panahon na tayo ay may dinadalang sakit at kalungkutan. Kung meron kayong ganyang lugar na may mga banal na alaala, pumunta kayo doon gaya ng ginawa ng Panginoon sa kanyang hardin ng Getsemani na pwedeng makatulong sa inyo na mapalakas ang inyong kalooban sa pamamagitan ng paggunita ng mga alaala sa lugar na iyon. Sa lugar ng Getsemani, ang ating tagapagligtas ay nagpakita ng malalim na halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis. Dito, sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan, siya ay nagdasal at nakipag-ugnayan sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang takot at sakit, hindi siya tumakas o umatras. Ang kanyang pagsasanay sa panalangin at paghahanda sa sakripisyo na kanyang kahaharapin ay nagpapakita ng kababaang loob, tapang at dedikasyon. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na sa gitna ng mga pagsubok, tayo rin ay dapat maghanap ng lakas sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi natin dapat takasan ang mga hamon ng buhay, kundi yakapin ito ng may pananampalataya at tiwala sa kanyang plano. Ang Getsemani ay naging isang lugar ng pagninilay, pagsisisi at pagpapalakas na nagsilbing halimbawa kung paano tayo dapat magtiwala sa Diyos sa ating oras ng pangangailangan. Iniwan ni Jesus ang 8 sa kanyang mga disipulo sa bungad ng hardin at sinabi sa kanila, magdasal kayo upang hindi kayo matukso. Pagkatapos dinala niya sina Pedro, Santiago at Juan ng kaunti pa sa loob ng hardin at sinabi sa kanila, maghintay kayo rito at magbantay kayo kasama ko.
Ang mga pag-iingat na ito ay ginawa ng ating Panginoon para sa kapakanan ng kanyang mga disipulo at hindi para sa kanyang sarili. Inutusan niya silang magdasal at magbantay upang hindi sila matukso o pangunahan ng takot kapag nakita nilang ang kanilang Panginoon na mahuli at ibilanggo. Mula sa gawaing ito ng ating Panginoon, matututo tayo na kahit sa ating mga oras ng pangangailangan, hindi natin dapat kalimutan ang magmalasakit sa iba at protektahan sila mula sa anumang kapahamakan hanggat kaya natin. Humingi rin si Jesus ng simpatya mula sa kanyang mga disipulo. Bilang tao, ninais din ni Jesus ang dasal at simpatya ng mga malalapit sa kanya. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang debosyon kay Jesus, ngunit hindi nila ito nagamit. Sa panahon ng ating pagsubok, hindi tayo magkakamali kung susundan natin ang ating Panginoon sa kanyang mga ginawa. Ngunit huwag tayong magulat kung tulad din niya mararanasan din natin na mabigo ng mga tao sa paligid natin sa panahong lubos natin kailangan ng tulong. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang lahat ng kanyang mga disipulo at napag-isa upang magdasal sa kanyang Ama. Sa takang sa ating oras ng pagsubok, ang ating tanging takbuhan ay ang panalangin. Huwag mong pigilan magdasal sa kahit anumang oras. Ang panalangin o ang pagdarasal ang pinakakailangan sa oras ng kagipitan o problema. Laging isipin kung paano nagdasal si Jesus sa Getsemani. Si Jesus ay napaluhod at nagdasal na nagsasabing, "O aking Ama, kung maaari, alisin mo ang tasa ng paghihirap mula sa akin." Ang anak ng Diyos ay kinuha ang kalikasan ng tao at pinakumbaba ang kanyang sarili, tulad ng alikabok kung saan unang nilikha ang tao. Siya ay sumigaw sa kanyang ama at 3 beses niyang ipinagpilitan sa kanyang ama, inuulit ang parehong kahilingan. Habang siya ay nasa matinding pagdurusa, nagdasal siya ng mas taimtim, at ang kanyang pawis ay tila mga patak ng dugo na nahuhulog sa lupa. Hindi lamang siya dumaranas ng matinding paghihirap, kundi pati na rin ng matinding pagdadasal sa mga oras na iyon. Huwag maniwala sa demonyo kapag sinabi niyang ang iyong panalangin ay walang kabuluhan. Tandaan, ang kamay ng Panginoon ay hindi mahina upang hindi makaligtas, at ang kanyang pandinig ay hindi matigas upang hindi makinig. Ngunit alalahanin din na dapat gayahin ang pagpapasakop at pagtanggap ng Panginoon sa kagustuhan ng kanyang Ama, sapagkat ang panalangin na ang layunin ay ipilit ang sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay kapalaluan at paghihimagsik at hindi ang pag-iyak ng isang tuna na anak ng Diyos. Maaari mong hilingin sa Kanya ang iyong nais kung ito ay posible, ngunit hindi ka maaaring lumampas doon kundi kailangan mong sumigaw tulad ng iyong Panginoon. Ngunit hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Sa ating maliliit na kalungkutan, madalas tayong lumapit sa ating kapwa nilalang, ngunit hindi sa Diyos. Ngunit sa ating mga mas mabigat na kalungkutan, madalas tayong lumapit sa Diyos at pakiramdam natin na hindi natin kayang lumapit sa tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi umasa sa mga tao ni tinanggihan ang simpatya ng mga tao. Siya ay nanalangin sa kanyang Ama, ngunit siya ay humingi rin ng simpatya mula sa kanyang mga disipulo, tulad ng simpatya na maaari nilang ipakita sa kanya. Gayunpaman, hindi siya umasa sa kanilang simpatya, sapagkat nang hindi niya ito matanggap, siya ay bumalik sa kanyang panalangin sa kanyang Ama. May ilan na nagsasabing
magtitiwala sila sa Diyos at hindi gagamit ng anumang paraan. May iba namang nagsasabing gagamit sila ng mga paraan ngunit hindi sapat ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nang dumating ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo at natagpuan silang natutulog imbes na magbantay, ang kanyang pagsaway kay Pedro ay malumanay. Simon, natutulog ka ba? Hindi mo ba kayang magbantay ng 1 oras? Ikaw ba'y natutulog? Ikaw na kamakailan lamang ay nagmalaki na susundan mo ako sa bilangguan at sa kamatayan? Simon. Mabuti pa, magbantay ka at manalangin, sapagkat hindi mo alam kung kailan darating ang tukso at magdudulot sa iyo ng matinding pagkatalo. Kahit sa kanyang sariling matinding paghihirap, wala ni isang matalim o hindi mabait na salita ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Ngunit narito ang ating guro, tadtad ng kanyang sariling dugo, at nang dumating siya sa kanyang mga disipulo, wala silang ibinigay na magiliw na salita, tulong o simpatya, sapagkat silang lahat ay natutulog. Ang tagumpay ni Jesus sa Getsemani. Ngayon, pangatlo, ating pagnilayan ang tagumpay sa lugar na iyon. Isang nakakatakot na labanan ang naganap sa Getsemani. Hindi natin mabibigkas ang salitang iyon nang hindi naiisip ang kalungkutan at pagdurusa ng ating Panginoon. Ngunit ito ay isang labanan na kanyang nanaig, isang tunggalian na nagtapos sa ganap na tagumpay para sa kanya. Ang tagumpay ay binubuo, una, ng kanyang ganap na pagpapasakop. Walang pag-aalsa sa kanyang puso laban sa kalooban ng Ama na kanyang lubos na isinuko ang sarili. Ngunit buong puso siyang sumigaw, hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Dito napanalunan niya ang tagumpay laban sa lahat ng kalungkutan na bumabalot sa kanya at lahat ng kalungkutan na malapit nang dumating sa kanya. Dito napanalunan niya ang tagumpay laban sa kamatayan at kahit sa galit ng Diyos na kanyang pagdadaanan hanggang sa sukdulan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Narito ang tunay na tapang, narito ang pinakamataas na kabayanihan, narito ang deklarasyon ng di matitinag na mananakop sa sigaw na hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Kasama ng ganap na pagpapasakop ni Kristo, naroon din ang kanyang matatag na pagpapasiya. Kanyang tinanggap ang gawain ng pagtubos para sa kanyang bayan at tatalunin niya ito hanggang sa magtagumpay siyang sumigaw mula sa krus, tapos na. Ngunit tulad ng pagtakda niya ng kanyang mukha patungo sa Jerusalem, kahit na alam niyang lahat ng naghihintay sa kanya roon, hindi niya iniiwasan ito at patuloy na nagpunyagi patungo sa dakilang layunin kung bakit siya mula sa langit ay dumating sa lupa. Ang ating Panginoong Hesus ay tiniis ito hanggang sa dulo at iniwan sa atin ang halimbawa na nararapat nating sundan. Sa wakas, ang tagumpay ni Kristo ay nasilayan sa kanyang asal patungo sa kanyang mga kaaway. Bumangon siya at hinarap ang mga kalaban. At nang ibigay ni Judas ang itinakdang hudyat kung paano makikilala si Jesus, tinanong niya lamang ang matalim na tanong, Judas, ipagkakaloko mo ba ang anak ng tao ng isang halik? Nang linggunin ni Jesus ang mga ipinadala upang dakpin siya at tanungin sila, kanino kayo naghahanap? Hindi siya nagsalita na parang isang tao na ang kaluluwa ay labis na nalulungkot. At nang sumagot sila, Jesus ng Nazaret, sinabi niya, ako nga, at sa mismong tunog ng dakilang pangalan ng Jehova, ako nga, sila'y umatras at napaluhod sa lupa. Kung ang Panginoon ay magdadala sa atin sa malalim na tubig, at pahintulutan tayong dumaan sa mga pagsubok,
Kung ang kanyang espiritu ay magbibigay lakas sa atin na manalangin, gaya ng ginawa ni Jesus, makikita natin ang mga parehong resulta sa ating sariling karanasan. Tayo'y babangon mula sa ating mga tuhod na pinalakas para sa lahat ng darating na pagsubok sa ating buhay at handa natin tiisin ang krus na maaaring itinakda ng ating Panginoon para sa atin. Sa anumang kaso, ang ating tasa ay hindi kailanman magiging kasing lalim o kasing pait ng kay Jesus. At may mga sangkap sa kanyang tasa na hindi kailanman matatagpuan sa atin. Naroroon ang mapait na bunga ng kasalanan, ngunit kanyang inalis iyon para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Naroon ang galit ng kanyang ama, ngunit kanyang inubos ito at walang iniwang patak para sa alinmang isa sa kanyang mga tao. Hindi mo kailangang matakot mamatay kung ikaw ay Kristiyano, sapagkat si Jesus ay namatay upang alisin ang iyong kasalanan. Kaya't huwag matakot kahit sa kamatayan. Bukod pa rito, si Kristo ay walang tagapagligtas na kasama upang tumulong sa kanya sa kanyang pagdurusa. Ngunit meron kang pinanghahawakang pangako niya na siya ay magiging kasama mo. Hindi ka magkakaroon ng simpleng anghel upang palakasin ka, kundi magkakaroon ka ng dakilang anghel ng tipan upang iligtas at basbasan ka hanggang sa wakas. Karamihan sa mga sermon ni Jesus ay hindi para sa ilan sa inyo, sapagkat hindi kayo kabilang kay Kristo. Huwag magpadaig sa pagtulog hanggang hindi ka patunay na kabilang sa Kanya. Habang ikaw ay nabubuhay, magkakaroon ka ng mga kalungkutan sa isang panahon o iba pa, magkakaroon ka ng pagdurusa na kailangan mong pagdaanan. Ano ang gagawin mo lalo na kapag dumating ka sa kamatayan? Kung wala kang Diyos, walang tagapagligtas na sasama sa iyo sa madilim na libis? O hanapin siya at siya'y matatagpuan mo kahit ngayon. Naway tulungan ka ng Panginoon na gawin ito alang-alang kay Kristo. Amen.